Espesyal na dua pagkatapos ng Fajr Prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa Islam. Ako si Legendary to sa video na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang isang espesyal na dua na maaaring bigkasin pagkatapos ng Fajr Prayer. Napakaraming biyaya ang dala ng dua na ito, kaya huwag natin itong palampasin. Aalamin natin ang kahulugan nito, pati na rin ang mga hadith at surah na sumusuporta sa kahalagahan ng panalangin ito. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo ng video. Ano ang espesyal na dua? Ang dua na ito ay isang hiling kay Allah para sa tatlong mahahalagang bagay. 1. Ilman nafi, kaalamang kapakipakinabang. 2. Rizq tayyib, dalasay at mabuting sustento. 3. Amal mutakabbal, gawang tatanggapin ni Allah. Ang dua ay binibigkas sa ganitong paraan. Astaghfirullah, tatlong beses. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Kahulugan, O Allah, hinihiling ko sa iyo ang kapakipakinabang na kaalaman, dalisay na sustento at mga gawang tatanggapin mo. Paliwanag ng dua batay sa Quran at Hadith. Ilm an-nafi, kapakipakinabang na kaalaman. Sa Islam, hindi lahat ng kaalaman ay mabuti. Hinihiling natin kay Allah ang kaalamang magdadala sa atin sa tamang landas. Surah Al-Mujadila 58 verse 11. Itataas ni Allah ang antas ng mga sumasampalataya at ng mga pinagkalooban ng kaalaman. Hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kapag nais ni Allah ang kabutihan para sa isang tao, bibigyan niya ito ng tamang pag-unawa sa relihiyon. Sahih Al-Bukhari 71 and Muslim 1037. Ang kapakipakinabang na kaalaman ay hindi lang tungkol sa pang-akademikong larangan, kundi ang tamang pag-unawa sa Islam. Rizq tayyib, dalisay at mabuting sustento. Ang sustento, rizq, ay hindi lamang pera kundi lahat ng biyayang ipinagkakaloob ni Allah tulad ng kalusugan, pamilya at kabuhayan. Surah Al-Baqarah 2 verse 172. O kayong mga sumasampalataya, kumain kayo ng mabubuti mula sa itinustos namin sa inyo at magpasalamat kayo kay Allah kung tunay kayong sumasamba sa Kanya. Hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Tunay na si Allah ay mabuti at hindi siya tumatanggap maliban sa mabuti. Sahih Muslim 10:15. Kaya hinihiling natin kay Allah ang dalisay at halal na kabuhayan upang mapanatili ang ating pananampalataya. Amal mutakabbal, mga gawang tatanggapin ni Allah, hindi sapat ang paggawa ng mabuti. Kailangang ito ay ayon sa Quran at Sunnah at may tamang intensyon. Surah Al-Kahf 18 verse 110. Kaya't sino mang umaasa sa pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng mabuting gawa at huwag siyang magtambal ng anuman sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang mga gawa ay ayon sa intensyon at ang bawat isa ay tatanggapin ayon sa kanyang layunin. Sahih Al-Bukhari 1 at Muslim 1907. Ang tamang intensyon ay mahalaga upang matanggap ang ating mga gawa. Paano ito isasagawa? Matapos ang Fajr Prayer, gawin ito. Sabihin ang Astaghfirullah 3 beses. Sabihin ang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Magsalaysay ng dua mula sa puso. Mas mainam kung ito ay gagawin ng may taos-pusong paniniwala at pagninilay. Subhanallah! Napakaganda ng dua na ito, hindi ba? Huwag nating kalimutan itong isama sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na pagkatapos ng Fajr Prayer. Ang panalangin ay isang napakalakas na sandata ng isang Muslim, kaya gamitin natin ito upang mapalapit kay Allah. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito upang mas maraming kapatid natin sa Islam ang makinabang. Jazakumullahu khairan at hanggang sa susunod nating video inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Legendary.